Natapos ang meeting ng alas 11 na ng gabi. Sobrang exhausted na ang pakiramdam ni Jomar. Pero hindi pa siya makakapagpahinga dahil kailangan pa niya umuwi ng probinsya. Nauna nang bumiyahe papauwi ng probinsya ang mag-ina niya para doon nila gunitain ng undas. Sinundo na ng mga in-laws niya ang kanyang mga gina at susunod na lang siya pagkatapos niya mag-out sa trabaho. Kaso sumabay naman ang biglaang meeting. Kaya gabi na siyang nakalabas ng office. Para maalis kahit papano ang antok na nararamdaman ay bumili muna siya ng kape sa coffee shop sa baba ng building nila at umupo sa tabi para makapagpahinga ng kahit ilang minuto bago mag-drive. Napaso pa siya sa init ng kape nang bigla niya ito itinampi sa labi. Nawala ng konti ang antok niya dahil dito. Idagdag pa ang caffeine na meron ng kape. Kaya naisip niya na kailangan niya talaga to para magising ang diwa niya dahil sa haba ng biyahe na gagawin niya. Pagkatapos siyang magkape at makapagpahinga ng ilang minuto ay dumiretso na siya sa parking lot at pinuntahan ng kanyang kotse. Pansin niya na halos wala ng mga sasakyan. Siguro bumiyahe na rin papauwi sa kanilang mga probinsya yung ibang mga empleyado at halos hating gabi na rin naman. October 30, long weekend. Makapagpapahinga na rin siya sa wakas kahit ilang araw lang sa trabaho. Binuksan niya ang compartment ng kotse at chinek ang bag na naglalaman ng kanyang mga gamit. Pagkatapos ma-check ang mga to ay pumasok na siya sa kotse at sinuksok ang susi sa ignition at in-start to. Mabilis nag-drive papalabas ng Maynila at dumiretso papuntang NLEX. Alalay lang siya sa pilis ng kotse dahil medyo bumabalik ang pagod at antok na nararamdaman niya. Naisip niya na dapat pala dinoble niya yung tapang ng kape. Pagdating niya sa Balagtas exit, pinaybay naman niya ang Plaridel Bypass Road patungong San Ildefonso, Bulacan. Pagkalabas niya ng bypass ay binaybay naman niya ang highway sa San Ildefonso papuntang San Miguel. Habang nagdadrive ay naghahanap siya ng bukas na tindahan para makabili ng chicharon at pastillas na bilin ng asawa niya na ipasalubong papauwi ng Tarlac. Pagkalagpas niya ng arko ng bayan ng San Miguel ay huminto muna siya sa nakitang nakabukas na tindahan at bumili dito. Pagkabili niya ay kagad siya bumalik ng kotse at pinagpatuloy ang pagmamaneho. Habang nagdadrive sa Maharlika Highway ay napansin niya na nagkakaroon na ng hamog dala na rin ng papalamig na ang panahon dahil bare months na. Kaya mas lalo siya nagdoble ingat sa pagmamaneho. At ang isa pa sa dahilan kung bakit bumagal ang kanyang pagpapatakbo ng sasakyan ay dahil sa kabi-kabilang pagkukumpuni ng mga daan. Kailan uwian ng mga tao dahil sa holiday. Tsaka naman sinasabay ng gobyerno ang pagpapagawa ng mga daan. Irit ang ani niya. Nasa San Leonardo, Nueva Ecija na siya nang mapansin niya na mayroong bagong gawang bypass road at nakalagay sa karatula nito na Concepcion Tarlac. Ngayon niya lang nakita to at di naman naikukwento sa kanya ng mga in-laws niya na meron na palang bagong gawang bypass dito. Dahil sa kagustuhan niyang mapabilis na makauwi at makapagpahinga na ay napagdesisyonan niya na dumaan dito. Dahil mukhang tapos na rin naman. Siguradong mapapabilis nito ang biyahe niya. Pinihit ni Jomar ang manibela pakaliwa at inumpisahan baybayin ng bagong bypass. Sa kabila na bago ang bypass ay pansin niya na bakit walang ibang sasakyan ang dumadaan. Pagkalipas ng ilang minuto ay lalong kumapal ang hamog. Ang ilaw ng headlight ng kotse niya ay nagre-reflect dahil sa kapal nito.
Kahit papano ay kita naman niya ang dinadaanan dahil sa mga street lights sa aisle ng bypass. Napapaisip siya na bakit hanggang ngayon ay wala pa rin siyang nakakasabay o nasasalubong man lang na ibang sasakyan. Sa sobrang kapal ng hamog ay lantalampakan lang ang layo ng daan ng kanyang naaninagan. Sa tuwing makakalampas siya ng streetlight ay pakiramdam niya nabubulag siya dahil sa hirap makita ang dinadaanan. Para bang nagmamaneho sa ulap at para bang isang eksena sa isang horror movie. Ganun ang pumapasok sa isip niya ng mga sandali na yon. Pagkatapos ng ilang saglit ay nawalan na ng streetlights. Tanging ang headlight ng kotse niya ang nagsisilbing liwanag ng daan. Binuksan ni Jomar ang radyo para kahit papano ay malibang siya at mawala ang konting kilabot na nararamdaman. Ngunit ecstatic na tunog lang ang lumabas. Maski signal ng radyo ay wala. Kahit anong pihit niya dito ay wala siyang masagap na kahit anong istasyon. Nakadagdag tuloy ito sa anxiety na nararamdaman. Natatanlawan ng ilaw ng kotse niya yung gilid ng daan at ang malawak na taniman. Kulay dilaw ang matanim, ngunit alanganin na normal na palay ang mga ito dahil sa taas ng mga halaman. Hindi rin naman mais, baka ibang klaseng uri ng palay. Naisip niya, walang kahit anong kabahayan o istruktura siyang nakikita at mas lalong walang ibang sasakyan ang nakakasabay. Tanging tunog ng gulong ng kotse na lumalapat sa aspaltong daan, tunog ng aircon, tambutso ng kotse niya at ang bilis ng tibok ng puso niya ang tanging ingay na naririnig niya. Sa kabila ng kapal ng hamog ay may nakita siyang dalawang ilaw na lumitaw mula sa kanyang rearview mirror. Imbis na mapakalma siya nito ay lalo nitong pinabilis ang tibok ng puso niya. Ang headlight sa likuran ay palapit ng palapit. Pinokus ni Jomar ang paningin sa daan. Di niya alam bakit napapraning siya. Di ba kanina pa niya iniintay na meron siyang makasabay na ibang sasakyan sa bypass na to. Pero bakit ngayon meron ng ibang sasakyan ay kaba naman ang kanyang nararamdaman. Alam niya na kung sino man ang nagmamaneho ng sasakyan na yun ay may ibang pakay. Nag-aabang lang kung sino ang pwedeng mabiktima sa madilim at mahabang bypass road. Habang nagmamaneho, pumasok sa isip niya na ilang oras na rin siyang nagdadrive dito. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin siyang ibang nakikitang makabahayan o kahit anumang istruktura. Tama ba itong nadadaanan ko? Natanong niya sa sarili habang mahigpit ang hawak sa manibela. Pinagpatuloy niya ang pagmamaneho at nang may nakita siyang U-turn slot, mabilis niyang ibinaling ang kotse pabalik kung saan way siya galing. Kung di naman talaga siya sinusundan ng sasakyan ay siguradong hindi ito mag-U-turn tulad niya at didiretso lang sa pagmamaneho. Ngunit nakaramdam siya ng pangamba nang makita niya sa rearview mirror niya na nag-U-turn to. Sobrang takot na naramdaman niya at napamura sa hangin. Bakit niya ako sinusundan? Mang-hold upper ba to? Di pa naman niya nadala ang baril niya na pamproteksyon niya sana. Bakit pa kasi di niya naisip kanina na dalhin yun? Kahit alam naman niya na babiyahe siya ng malayo. Habang pasulyap-sulyap siya sa rearview mirror, habang nagmamaneho ay bigla niyang naisip na dapat sa mga oras na to ay
meron ng mga street lights. Dahil ilang minuto na rin siyang nagdadrive pabalik. Pero bakit wala pa rin? Bukod sa ilaw ng kotse niya at sa ilaw ng sasakyan sa likuran niya, walang kahit anong liwanag siyang nakikita sa paligid, sa likod ng makapal na hamog. Nang napagdesisyonan niya na mabuti siguro na kumprontahin na niya ang sumusunod sa kanya. Napapraning na siya at dahil na rin sa pangamba na nararamdaman ay minabuti niya na harapin na lang ang takot. Naghanap siya sa backseat ng kahit anong pwedeng gawing sandata nang makapa niya ng isang open range. Pagkadampot niya dito ay nagdahan-dahan siya at huminto sa gilid. Pagtingin niya sa likuran, nakita niya rin yung sasakyan na huminto rin. Dali-dali niyang tinanggal ang kanyang seatbelt at lumabas at pinuntahan yung sasakyan sa likuran. Mabilis siyang naglakad papunta dito habang mahigpit na hawak-hawak ang open range. "Ano problema mo? Bakit mo ako sinusundan?" sigaw niya. Dahil sa kapal ng hamog ay di niya masyadong kita kung anong klase sasakyan to. Kaya lumapit pa siya ng konti nang makita niya na isa itong L300 van. Tinted ang bintana kaya naging alerto siya sa paglapit. Bigla niyang naisip na paano pala kung may baril to at bigla siyang paputukan. "Hindi ako nag-iisip," ani niya. Napaigad siya nang bigla itong magbukas ng bintana kaya napasangga siya dahil akala niya ay tututukan siya ng baril nito. Pagtingin niya dito, nakita niya na isang matandang lalaki ang sakay nito at nag-iisa lang. Naka-t-shirt ng kulay puti, medyo napapanot na rin ang buhok at may salamin sa mata. "Bumaba kayo dyan," utos niya dito. Nakaramdam siya ng konting tapang dahil kayang-kaya niya to kung may masamang balak to sa kanya. Tinutok niya ang hawak na open range sa matandang lalaki habang pinapababa niya para ipaalam na handa niyang ipalo ito dito kung may gagawin tong di maganda. Binuksan nito ang pinto ng sasakyan at dahan-dahan bumaba. "Kanina ko pa kayo napapansin na sinusundan niyo ako ah. Anong problema niyo?" tanong niya dito. Di ko alam kung ano ang gagawin ko," tugon nito. "Ano ibig mo sabihin?" tanong niya. Yung sasakyan mo pa lang ang kauna-unahan kong nakita na dumaan dito. Halos 4 na oras na rin ako nagmamanayaw sa bypass na to." Ang tono ng boses nito ay tila naguguluhan. Di ko alam kung nasan ako o nasan tayo. Naisip ko na kung susundan kita, baka sakali na malaman ko kung paano ako makalalabas dito. Nawala ang tense na nararamdaman ni Jomar dahil sa sinabi ng matandang lalaki. Nandito po tayo sa bypass papuntang Concepcion, Tarlac," ani niya. "Pauwi rin ho ba kayo ng Tarlac?" tanong niya dito. "Tarlac? Hindi. Uuwi ako ng Camarines Norte. Binabaybay ko ang pan-highway na nang nasa Santa Elena na ako ay nakita ko tong bypass. Kaya dito ko naisipang dumaan." "Napakalayo nyo po pala," sabi niya dito. "Kung pauwi po kayo ng Camarines Norte ay malayo-layong biyahe pa po ang gagawin nyo," ani ni Jomar. Yun na nga iho. Ang alam ko, nasa Bicol na ako nang makita ko tong bypass road na may karato lang papuntang Camarines Norte. Kaya dito ako dumaan." Napakunot ng noo si Jomar sa sinabi ng matandang lalaki. Naisip niya na nag-uulyanin na ata to. Nagkakamali ho kayo. Gawing Nueva Ecija po ang umpisa ng bypass na to,"
Sabi niya dito, "Sana nga iyo, nagkakamali lang ako." Nilapitan ni Jomar ang matanda at tinitigang mabuti. Bakas dito ang panginginig at pagkabalisa habang nagsasalita to. At sinabi na, tumingala ka iyo." Pagkasabi nito sa kanya na tumingala ay nanlaki ang kanyang mga mata. Halos pagkamangha at pagtataka ang kanyang naramdaman nang napatingala siya sa kalangitan. Tatlong mabibilog na bagay ang kanyang nakita. Mga nagliliwanag na kulay pula na animoy mga naglalaki ang buwan. Hindi naman full moon at mas lalong iisa lang naman ang buwan ng mundo natin. Ngunit ano itong tatlong bagay na nakikita niya na mukhang mga buwan? Bumalik ang atensyon niya sa matanda nang magsalita ito. Tingnan mo din iyo, mabuti yun mga halaman sa gilid." Dahan-dahan siyang lumingon nang makita niya na animoy mga gintong talahib ang mga ito. Napakaraming katanungan ang nasa isip niya. Pinalik niya ang atensyon sa matanda nang nagsalita ito. "Parang nasa ibang mundo tayo iyo. Ilang oras na akong paikot-ikot sa bypass na to. Ngunit di pa rin ako makalabas. At ang nakapagtataka, kahit ilang oras na ako nagmamaniway, di naman nababawasan ang gasolina na nasasakyan ko." Kwento nito sa kanya. Pakiramdam ni Jomar ay nananaginip siya sa nakikita. Pumikit siya ng ilang segundo at huminga ng malalim para mapakalma ang sarili. Ngunit pagdilat ng kanyang mga mata ay di nagbabago ang lugar, kaya lalong naguluhan ang kanyang isip. Ano pong nangyayari? Nasaan na po tayo? Anong lugar to? Sunod-sunod na tanong ni Jomar dito. Di ko rin alam iyo. Maski ako, naghahanap din ng kasagutan. Sagot nito sa kanya. Napaluhod si Jomar dahil sa sinabi ng matanda at parang nauupos na kandila. Marami siyang katanungan sa isip na wala siyang kasagutan na maibibigay. Siguro, inangat ni Jomar ang ulo at napatingin sa matanda nang magsalita ito. Siguro, napagkakatuwaan tayo ng mga nilalang na di natin nakikita at iniligaw tayo dito sa mundo nila. Kung ano man sila, hindi ko alam. Sambit nito. Habang tinitignan ni Jomar ang matandang lalaki, sa kanyang harapan ay napansin niya na ang hamog kanina na nakikita niya ay hindi talaga hamog, kundi mapulbos na kristal na lumulutang sa hangin. Lalong nanlumo si Jomar sa nakikita at napatanong sa sarili kung makakauwi pa ba sila at papaano makalalabas sa misteryosong bypass road na to.